dinadaanan ng video na to. Ang video po na to ay bilang pagpapaliwanag o pagsasalarawan base sa aking pangunawa sa Mateo 12 mula 1 hanggang 8. Pakipuntahan po at basahin yung nabanggit kong talata upang maintindihan nyo ng malinaw ang nakatala ron. Pero sasabihin ko sa inyo, inaalala ko sa verses na yun. Ganito po: isang araw ng pamamahinga, naglalakad sa malapit sa triguhan ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang mga alagad at maraming tao. Nang makarating sila sa malapit sa triguhan, kumuha po ng trigo ang mga alagad at tinistis sa kanilang mga kamay yung trigo at kinain. Nang makita po ito ng dalubhasa sa kautusan, lumapit siya sa ating Panginoon at sinabi ang ganito: bawal yang ginagawa ng iyong mga alagad sa araw ng pamamahinga. At tumugon po ang ating Panginoong Hesukristo doon sa dalubhasa sa kautusan ng ganito: hindi mo ba nababasa sa araw ng mga pamamahinga may ginagawa ang mga pari na labag sa araw na iyon, gayon may hindi sila nagkakasala? At kung naunawaan mo lamang ang ibig sabihin ng salitang ito, hindi ang handog nyo ang nais ko kung hindi maging mahabagin kayo. Sa kabuuan po, yung sinabi kong talata mula Mateo 1 hanggang 8, nakapasok po ito ng ang pinakabuod niya sa Mateo 12, ikapitong talata, na saan sinabi ng Panginoon Hesukristo na unaunawaan niyo lamang ang ibig sabihin ng salitang ito, hindi ang handog nyo ang nais ko kung hindi maging mahabagin kayo. Ano po ba ang buod ng mensahe na to na base sa inyong pangunawa? Ganito po ang take ko. Sinasabi po ng Panginoong Hesukristo rito na naka-address sa mga taong naglilingkod sa simbahan, gumagawa, nagsumusunod sa protocol, at mga pare, at sino mang nakapaglingkod sa simbahan na sinasabi nilang naglilingkod sa simbahan para sa Diyos. Ganito po yun. Yung ginagawa niyo po, tama po yan. Walang mali, walang masama. Pero kung hindi niyo po lalagyan ng pagiging mahabagin sa kapwa katulad ko, kung hindi rin po ako magiging mahabagin, no points po yung ginagawa ko. Wala pong punto sa Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi po ng Panginoong Hesukristo, yung mga ginagawa niyo sa simbahan, wala pong masama yan, tama yan. Pero ang sinasabi po rito, kung magiging mahabagin kayo, ang Panginoong Hesukristo po ang pinaglilingkuran nyo, hindi ang simbahan. Saan po ba natin makikita yung salitang mahabagin, kung saan nire-require tayo ng Panginoong Hesukristo na maging mahabagin? Doon po puntahan nyo sa Mabuting Samaritano na base sa aking pagkaalala. Ganito po ang nakatala ron. May lumapit na isang dalubhasa sa kautusan o kasulatan
ang nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo, "Oh, ano pa ang dapat kong gawin upang maligtas ako at makasunod sa kalooban ng Panginoon?" Sumagot po ang ating Panginoong Jesucristo ng isang kwento, pagsasalarawan. May isang maglalakbay ang nakita ng mga tulisan. Dinakma nila ito at kinuha ang mahalagang gamit, pera at binugbog at iniwanan itong nakahandusay. At nang iniwanan nila, umalis yung mga tulisan, may napadaan pong pare doon kung saan nakahandusay yung malalakbay. Nakita ng pare yung na nakaharang sa kanyang daanan, yung nakahandusay na maglalakbay. Lumihis ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang may napadaan namang lalaki, the same thing, nakita niya yung nakahandusay, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang pupuntahan. At pagkatapos, may isang Samaritano ang napadaan kung saan nakahandusay yung manlalakbay. Nahabag ito. Narinig, paki-take note po yung nakatalata ron, lahabag. Ang ginawa po nung Samaritano, nilapitan po yung nakahandusay. Pinunasan niya yung mga sugat, hinugasan niya ng alak at nilagyan ng langis. Dinala niya po at sinakay sa kabayo at dinala sa isang panuluyan. At nang nasa panuluyan na, kinausap niya yung may-ari ng panuluyan, alagaan mo siya at babayaran kita ng 2 denaryo. At kung kulang pa ang kabayaran iyan, ay ibibigay ko sa iyo sa aking pagbabalik. From doon, tinanong ng Panginoong Kristo yung dalubhasa sa kasulatan ng ganito. Sino sa 3 sa palagay mo ang naging tunay na kapwa doon sa manlalakbay? Sumagot po yung dalubhasa sa kasulatan ng, sa tingin ko po, yung pangatlo na nahabag sa kanya at tumulong. Kaya ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo, gayon din ang gawin mo. Which is, ganun din po ang nire-require sa atin ng Panginoon, yung maging mahabagin tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. At saan po ba natin makikita yung salitang mahabagin, kung saan naka-attach yung salitang mahabagin? Doon po sa katiwalang hindi marunong magpatawad. Ganito rin po ang nakatala ron. May isa pong hari na naririnig niya ang nilulustay nung kanyang katiwala, ang pinagkatiwala sa kanyang salapi, kaya pinatawag niya to. At ang sinabi ng hari doon sa aliping katiwala, magbayad ka ng utang mo.
Ipagbili mo ang iyong anak, asawa at ari-arian upang makabayad ka. Ang tugon po nung aliping katiwala ay ganito. May utang doon sa hari ay naglumuhod siya at nagmakaawa, at bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran ko kayo. Gayunman, naawa ang hari sa kanya at nahabag at pinatawad, kaya pinalaya. Nung lumabas po yung katiwalang alipin, nakita niya yung isang alipin na may utang din sa kanya na 100 piso. Ang ginawa na ito, dinakma yung may utang sa kanya ng 100 piso at sinabi, magbayad ka ng utang mo, at kung hindi ka makakabayad, ipakukulong kita. At sabi naman ng alipin na may utang na 100, the same thing ng ginawa nung katiwala sa kanyang hari. Lumuhod at nagmakaawa at bigyan mo pa ako ng panahon at upang mabayaran kita. Pero ang ginawa po ng aliping katiwala, ipinakulong niya po yung may utang na 100 sa kanya at hindi pinatawad yung may utang, kaya pinakulong. Nung maraman nakarating sa hari yung ginawa nung katiwalang alipin, pinatawag niya to at sinabi, napakasama mo, di ba may utang ka sa akin? Naglumuhod ka at nagmakaawa, nahabag ako sa iyo. Dapat ganun din ang ginawa mo sa kapwa mo. At nagalit po ang hari at ipinakulong po yung may katiwalang may utang na milyon-milyon. Ang mensahe po sa talata na to, na kung magiging mahabagin kayo, matututo po tayo magpatawad. Na which is, kung marunong ka magpatawad, papatawarin ka rin ng Diyos. Yun po yung mensahe doon. Pero ang classic po rito ay pansinin nyo, yung nire-require sa atin ng Diyos ay pagiging mahabagin. Ano po ba yung mahabagin na nire-require sa atin ng Diyos? Kasi yung mahabagin para sa akin, siya yung pinakamababang uri ng pagmamahal na maibibigay mo sa kapwa mo. Na kung yun ang masasabing first step na mababang uri ng pagmamahal patungo doon sa pag-ibig. Kung yung pagiging mahabagin mo mananatili sa'yo, mapapalado mo, lalaki, magbubunga po ito ng pag-ibig, which is yun po ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang pag-ibig. Saan po ba nakikita yung salitang pag-ibig sa Biblia? Doon po sa 1 John 3:16, kung saan ganito po nakatalaron, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ito at hindi mapahamak. Nakita niyo po yung difference from the lowest point na mahabagin, na pinakamababang uri ng pagmamahal na nire-require sa atin ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay pag-ibig para sa atin. From the lowest na mahabagin
na nire-require sa atin, ang binigay po ng Diyos is pagmamahal. Kaya po, nakita niyo po yung diferensya na pagitan from dulot-dulo, from negative zero na mahabagin, hanggang sa dulo po yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Nakita niyo po ang diferensya. Sana maintindihan nyo yung mensahe ko rito at maunawaan. Kaya sino ka man, nasaan ka man, huwag matakot. Si Jesus ang bahala sa iyo pagkat mahal ka niya.